Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako si Norman. Matagal nyo nang taga-subaybay. Simula pa lang nung nag-uumpisa ka pa lang. Sa totoo lang, sir, namimiss ko yung mga dati mong kwento. Kaya kahit narinig ko na ang mga yon, inuulit-ulit ko pa rin talaga. Magbabahagi ako ng mga istoryang naaayon sa totoong buhay at pangyayari. Karanasan ko po mismo at ng aking lolo na tingin ko ay pasok pa rin po naman sa kwentong kababalaghan kahit na may mga konting katatawanan. Mahilig din po kasi ako sa katatakutan, mga bagay na may kaugnayan sa kababalaghan. Katunayan, dati kung naalala nyo dekada 90, inaabangan ko talaga ang mga paborito kong palabas sa TV. Tulad na lamang ng programang MGB o Katukat at kung ano-ano pang nakakatakot. Naniniwala rin po ako sa mga usaping ganyan, sir. Kasi mayroon din talaga kaming mga karanasan, lalo na ang aking lolo at lola patungkol sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. At eto na nga po, sisimulan ko na. Laking syudad po ako, Sir Alex. Pero may lolo at lola ako na nakatira sa bundok. Tuwing dumadalaw kami sa kanila nila mama kasama yung nakakabata kong kapatid na babae, nag-i-stay kami roon ng 2 linggo o mahigit pa. Kung minsan naman, umaabot ng 1 buwan. Simula pagkabata hanggang sa nagbibinata, bumibisita talaga kami kina lolo at lola. Excited ako lagi kapag malaman kong magbabakasyon kami roon, lalo na kapag nandoon din yung aking mga pinsan. Kasi ang lolo namin, sir, laging may mga kwento tungkol sa katatakutan. Hindi po siya nauubusan. Ang hinding-hindi namin makakalimutan sa kanya ay yung nagkwento siya na may kaibigan daw siyang lalaki na isang aswang. Kababata niya at kasamang lumaki sa dati nilang tinitirhang lugar. Mabait daw ito at kakaiba sa ibang wakwak sapagkat ang kinakain mga prutas at gulay lang. Kumbaga, sabi ni lolo, vegetarian na aswang. Yung nanay ko naman at si lola, ngumingiti na lang sa mga kwento ng aming lolo. Nakakatawa nga, sir, kasi meron palang vegetarian na aswang. Ngunit minsan, tumitikim din daw ito ng hilaw na atay at dugo ng hayop. Pero konting-konti lang, pampawala sa pagkatakam. At kaya raw mabait ang kaibigan ni lolo ay dahil ni minsan sa tanang buhay nito, simula nung tinanggap niya ang sumpa ng pagkaaswang mula sa mga magulang, hindi siya tumikim kahit isang patak ng dugo man lang ng tao. Nasaan na po yung kaibigan niyo, lolo? Nandito pa rin naman, apo, sa bundok. Nagpapakita, nag-uusap pa rin kami minsan. Nakikita mo yung tuktok ng bundok sa kabila. Diyan siya naglalagi. Ang layo naman po pala, lolo. Diyan po ba siya nakatira? Sana makilala ko rin siya, lolo. Kahit saan lang siya nagpupunta, apo. Nanghahanting yun ng mga hayop sa gubat. Hindi ka ba natatakot sa kanya, ha? Ay, hindi naman po, lolo. Kasi di ba sabi ninyo mabait naman siya? Tama ka, apo. Hayaan mo, baka magkakilala rin kayo. Opo, lolo, gustong gusto ko yun. At gusto ko rin makita kung ano yung hitsura ng aswang. Di ba po sabi nila nag-iiba raw sila ng hitsura? Oo, apo, totoo yan. Malalaman mo kung magpapakita sa iyo. Sige po, lolo. Aabangan ko yan.
Pag nagkita kayo, sabihin mo. Tignan natin apo kung magkausap kami. Yun ang isa sa mga kwento ng aking lolo na hinding-hindi ko nakakalimutan. Fast forward po tayo. Semana Santa ng mga panahong yon. Nagbakasyon kami kina lola ng iilang linggo rin. Isang umaga, habang ako'y naglakad-lakad sa likurang bahagi mula sa bahay nila lolo, kung saan maraming mga tanim at halaman at may punong kahoy, may napansin akong iilang puno ng saging at ang isa nito mayroong bunga na mahahaba ang bawat isang piraso. Tapos medyo nakayuko ng kaunti. Siguro ay dahil sa bunga nito na mabigat. Namangha ako, Sir Alex, kasi unang beses akong makakita ng ganoong uri ng bunga ng saging. Pagka-uwi ng bahay, tinanong ko ang aking lolo. Ang sagot niya, ang tawag daw sa saging na yon ay tandok. Pusa lang na tumubo roon at unang beses din na namunga ito. Ganun po ba, lolo? Masarap siguro ang saging na yun kapag mahinog. Isang piraso lang sigurado busog na. Alam mo ba apo, sabi ng nanay ko noon, may mutya raw na niluluwa ang puso ng saging na yan. Yan pala yung saging, lolo. Alam ko pong tungkol dyan. Narinig ko rin yan sa mga kwento-kwento. Oo, yan ang sabi-sabi rin. Bago mo raw makuha ang mutya, may nag-aabang din daw na hindi nakikita. Kinakailangan mong labanan. Paunahan kayo. Pero sigurado po ba, lo, na yan ang saging na sinasabi nila? Siguro kasi yan ang naalala kong sabi ng tatay ko eh. Subukan mo, baka may iluwa. Magkaroon ka ng mutya. Iba, mahilig ka naman sa mga ganyan. Yan nga po, lolo eh. Sige, tamang-tama, Biyernes Santo na sa susunod na araw. Pero teka po, hindi ka ba natatakot kasi 12:00 ng hating gabi yan maglalabas ng bato? Malapit lang naman po rito, lolo oh. Tanaw lang din naman yung puno ng saging eh. Bantayan mo na lang po ako dito. Ikaw talagang apo ka ha? O sige, pero dito lang ako sa bahay ha. Pagmamasdan lang kita. Ano na naman ang plano mo, Norman? Itong batang ito, kung ano-ano ang ginagawa. Hoy Angelo, huwag mong turuan ng kung ano itong apo mo. Di ko naman tinuruan yan, Liza. Usang loob niyang kagustuhan yung mga ginagawa niya eh. Siyempre bilang lolo, suportahan ko na lang din. Mahal ko yung mga apo ko eh. Bilib din talaga ako sa lakas ng loob mo, Norman ah. Pati aswang gusto mong makilala. Mana ka talaga sa lolo mo. Opo, lolo. Kaibigan niyo naman po yung aswang eh. Kaya hindi ako matatakot. Sagot ko sa aking lolo na halatang excited sa mga bagay-bagay. Araw na ng Biyernes Santo noon. 10:00 pasado pa lang ng gabi, Sir Alex. Nandoon na ako sa ilalim ng puno ng saging. Nag-aabang upang malaman kung totoo ba yung mga sinasabi nilang mutya nito. At upang malaman kung sakaling meron man, kung ano ang epekto nito sa katawan. Natatandaan ko pa, nagdala ako ng itak ni lolo na halos kasing tangkad ko na bilang proteksyon kung sakaling may aatake sa akin. Kasi nga sabi sa mga kwento, may kaagaw ka raw sa mutya. Ganon ako kaporsigido noon. Gustong gusto makamit ang mga bagay na may mga kaugnayan sa kababalagan. At dahil wala pang cellphone noon, iniram ko yung relo ni lolo para malaman kung saktong 12:00 na ba ng hating gabi. Yung lolo ko naman po, gaya ng aming napagkasunduan, nandoon lang siya sa bahay nakatanaw sa akin. Bili nito, wag daw ako magdala ng mga pang-ilaw para makuha ko ang mutya. Sapat na raw yung liwanag na nagmumula sa kalangitan. Medyo maliwanag ang gabi na yon at dahil nangangalay na ang aking leeg kakatingala, ang ginawa ko, kumuha ng 2 pirasong dahon ng saging,
pagkatapos ay humiga sa lupa. 12:00 na ng hating gabi noon. Nakanganga na ako, Sir Alex, at nakatayo dahil iniisip ko noon anumang oras ay malalaglag na ang mutya ng saging. Ngunit lagpas 12:00 na lang, wala naman pong nangyayari. Sa totoo lang, hindi biro ang nakanganga ng ilang minuto. Kahit 10 lang sir nako, halos hindi ko na maisara ang aking bunganga. So hayun na nga, makaraan ang ilang sandali, medyo kinakabahan ako dahil may narinig akong pagaspas ng malaking pakpak mula sa itaas na parang may dumaan na malaking ibon. Ang nasa isip ko, malalaglag na ang mutya. Kaya kaagad kong hinawakan ng aking itak dahil baka aatakihin ako ng kung anong nilalang na aagaw sa bagay na yon. Pagkatapos nun, muli akong umanga upang masalo ang mutya. Hindi nga nagtagal noon, Sir Alex. Sobrang tuwa ko pero nakaalerto kasi naririnig ko ang langit-ngit ng puno na parang gumagalaw. Hanggang ilang sandali pa, may nalaglag nga sa aking bunganga. Kaso hindi mutya, Sir Alex, kundi ang buong puno talaga ng saging ang natumba diretsyo sa aking mukha. Buti na lang, naisara ko kaagad ang aking bunganga dahil kung hindi, malamang sa malamang nalunok ko na ang puso ng saging. Nakakabwisit nga sir kasi hindi nangyari ang aking inaasahan. Matapos noon, napakaripas pa ako ng takbo ng wala sa oras. Wala nang lingon-lingon dahil kitang-kita ko talaga na may nakapatong sa ibabaw ng puno ng saging. Malaking nilalang na kulay itim na bigla na lang tumalon nung patumba na ang saging sa akin. Alam kong isa itong aswang dahil nakita ko talaga Sir Alex na lumutang. Kaya ang aking excitement nahulog lahat sa pagkanerbiyos at panginginig ng katawan dahil yung mukha ng aswang nasipat ko talaga na mapula at makislap ang kanyang malalaking mata. Nagkamali ako sa aking sinabi kay Lolo kasi akala ko talaga hindi ako matatakot sa aswang. Sigaw na ako ng sigaw ng tulong noon habang tumatakbo. Mas lalong nanginig ang aking katawan kasi hindi kagad lumabas ang aking lolo. Akala ko natulog na ito at pinabayaan ako. Ang nabulabog noon sir ay si Lola at ang aking nanay. Dali-dali silang bumaba ng bahay at nataranta sa aking sigaw. Ilang sandali pa, dumating naman si Lolo galing sa likuran ng bahay. Pawis na pawis at namumunas pa sa kanyang mukha. Galit na galit naman ang aking lola sa kanya. Tinanong niya si Lolo kung saan ito galing at anong ginawa. Sumagot naman ang aking lolo at sinabing pumunta lang daw siya sa palikuran. Nang mga sandaling yon ay nanginginig na ang aking katawan sa sobrang takot. Pero ang lolo ko, nang malaman ang nangyari ay tumawa pa ito. Ano? May aswang? Asan na? Wala na, lumipad na. Ba't ka tumawa lolo? Takot na nga ako eh. Akala ko ba po hindi ka matatakot sa aswang? At namumutla ka dyan. Ang dilim-dilim mo pero ang liwanag ng iyong katawan. Hindi ko naman po inasahan na ganun pala. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Ay nako po. Hayaan mo na yon. Wala na yon. Umalis na yon. Sige na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Wika ni Lolo habang nakangiti pa. Sumagot naman si Lola at sinabing, Oye Minot, ikaw Minot ha? Umayos ka sa apo mo. Kung ano-ano ang ginagawa mo eh. Wika ni Lola na halatang naiinis kay Lolo. Matapos nun, pumasok na kami sa loob ng bahay at natulog. Yung lolo ko naman nagpaiwan sa labas. Inabukasan ay bahagyang namaga ang aking bunganga. Sumentro kasi talaga yung parang
nguso ng puso ng saging sa aking labi. Kaya ang nangyari, Sir Alex, parang kinagat ng bubuyog ang aking mga labi. Sa sobrang pananabik na makakuha ng mutya, muntikan pang disgrasya ang aking napala. Kaya sa hitsura ko, pinagtatawanan ako ng aking kapatid na babae. Simula noon, binawi ko ang aking sinabi kay Lolo na gusto kong makita yung kaibigan niyang aswang. Kasi sa totoo lang, kahit madilim, nakakatakot ang hitsura ng nilalang na yan. Yung lolo ko naman po, natawa lang at sinabing hindi naman daw nang aano ang mga aswang. Basta wag mo lang din pakialaman. Tulad ng kanyang kaibigang aswang, nananakot lang daw ang mga yan. Lolo, siguro ang kaibigan niyo pong aswang yun oh. Hindi. Kasi kung siya yun, dapat nagkausap kami. Hindi ko naman siya nakitang pumunta rito kagabi. Kaya sigurado akong hindi siya yun. Ayoko na pong makakita ng aswang, Lolo. Nakakatakot po. Ay nako, Apo. Bata ka pa. Balang araw, mawawala rin ang takot mo. Siguro nga po, Lolo. Pero sa ngayon, babawiin ko po yung kagustuhan ko na makita yung kaibigan niyo. Sige, Apo. Hindi na yun magpapakita. Nang makauwi kami sa bayan, sabi ko kay Mama, parang ayaw ko nang bumalik kina Lolo. Medyo nagkaroon din kasi ng trauma dahil sa aking karanasan. Pero kung sa bagay, kasalanan ko rin naman. Ganun pa man, unti-unti naman pong naging matatag ang aking kalooban. Gaya ng sabi ni Lolo, nawala yung takot ko kasabay ng aking paglaki. Hanggang sa isang araw noon, Sir Alex, matanda na talaga ang aking lolo at madalas ay nakahiga na lang sa kwarto. May mga ibinunyag silang lihim sa amin. Sabi ni Lolo at Lola, wag daw kaming matakot sa sasabihin nila. Dahil ang totoo, Sir Alex, ang lolo ko ay isang aswang. Hindi totoo na meron siyang kaibigang ganon, kundi siya mismo talaga ang nilalang na kinukwento niya dati sa amin na isang vegetarian na aswang. Minsan-minsan lang sa isang taon nakakatikim ng hilaw na pagkain. Huwag daw kami mag-alala dahil hindi niya ipapamana sa aming mga apo ang kanyang binhi. Mayroon na umanong tatanggap dito na kamag-anak lang din namin sa oras kung kailangan na niyang magpahinga. Yung nanay ko naman po, matagal na niyang alam ang tungkol kay Lolo. Hindi lang sinabi sa aming mga anak dahil baka magkaroon kami ng takot at mandiri sa aming lolo. Sagot ko naman sa kanila, hindi kami ganoon. Dahil kung hindi dahil sa aming lolo ay wala rin po kaming mga apo. Kung mararapat pa nga, sabi ko kay nanay, kung sa akin ipapamana ang binhi ng pagkaaswang ay kusang loob ko itong tatanggapin. Pero si Lolo mismo ang tumutol sa sinabi ko sapagkat hindi raw naging madali ang mga dinanas niya noong panahon kung kailan naging ganap na siya na aswang. Na ayaw niya itong maranasan ng kanyang mga apo. Sa kahuli-hulihang bahagi ng kwentong ito, Sir Alex, nung dumating na ang araw kung kailan kinakailangan na ni Lolo na magpahinga, lahat kaming magkakamag-anak ay pumunta sa bahay nila. Kaming mga apo noon sa labas lang naghihintay. Yung mga anak at kamag-anak ng aking lolo nandun lahat sa kanyang kwarto. Pagsapit ng hating gabi, narinig na lang naming nagsiiyakan na ang nasa loob ng bahay. Namatay na si Lolo at ang tumanggap ng binhi ng pagkaaswang niya ay ang isa naming kamag-anak na lalaki. Namatay ang aking lolo, sir, nang hindi nahirapan. Mababanaad sa mukha niya ang kasiyahan. Siguro ay dahil natupad ang kanyang kagustuhan na hindi sa aming mga apo ipapamana ang kanyang binhi ng pagkaaswang. Tapos, bukal din sa kalooban ng tumanggap. Dito ko napatunayan na hindi lahat ng aswang ay masasama. Meron din pong mabuti tulad ng aking lolo.
At dito ko na po wawakasan ang kwentong ito, Sir Alex, gawa ng medyo napahaba na po tayo. Isang nakakatuwa, nakakatakot at nakakamanghang karanasan sa mutya ng saging at binhi ng aswang. Hanggang sa muling takutan, Norman ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.